Yes po, magandang araw po sa ating lahat kahit bumabagyo at maulan. Sana po lahat nasa mabuting Siyempre po, ang aking kalagayan. paulit-ulit po na paanyaya sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking channel. Kayo po ay aking malugod na inaanyayahan na mag-subscribe. Pakiclick po yung notification bell para palagi po kayong updated sa aking mga bagong videos. Mga kabarangay, napakarami po yung nalilito dito po sa issue. Latest ngayon, ito nga pong lapse into law at ito nga pong bago na natural death bill. Magkaiba po yan mga kabarangay. Pero may iisa po o parehas na pwedeng mangyari. Mga kabarangay, kaya po nalilito yung ating mga kabarangay nga dahil nga po lagi po nating sinasabi kahit ako po noon na kapag walang ginawa po ang Pangulo, after 30 days ay maglalaps into law ito, magiging ganap na batas na nga po. Pero ngayon nagbago. Bakit po sinasabi natin na wala na pong tsansa o pag-asa na mag-lapse into law ito? Mga kabarangay, kasi nasabi po natin noon na kaya po ito maglalapse into law ay ang alam po natin o pagkakaalam po natin ay nakarating po ng July 11 or July 15 ang bill na ito o ang kopya nito sa Pangulo. So nag-assume po tayo na maglalapse into law ito July 11 hanggang August July 15. 25. So bago-bago lang nalaman po natin na ito po palang kopya ng bill na ito ay umabot o nakarating pa lamang sa ating Pangulo noong July 15. So kung kukwentahin natin July 15, magiging 30 days ito sa August 30. Hindi po ba? So kung naka-open po o nakabukas pa ang session, ay maaari pong yung 19th Congress po ang sinasabi ko, ay maaaring mag-lapse into law ito sa August 15 on or before. Pero dahil nga po kulang na ang oras o panahon, ang nagsulong po nito na 19th Congress ay nagsara na po noong June. So kung bibilangin po, mga kabarangay, July 15 po na naipasa ito sa Office of the President. Sa July 28 po, magbubukas na yung Kongreso o yung 20th Congress. So, hindi na po saklaw ng 20th Congress itong naipasa na bill po na ito. Kaya po ito ay mamamatay na sa July 27 kung wala pong gagawin ang Pangulo. Sana po sa paunti-unti nating pagpapahayag ay malinawan po ninyo na wala na pong pag-asa nga na mag-lapse into law ito. Dahil nga po ang hinihingi ng batas para maging ganap na batas o Republic Act ang isang enrolled bill kagaya po nito ay nangangailangan po ito ng 30 days, 30 araw po ang required para kung walang gagawin ng Pangulo ay magiging ganap na batas nga po ito. Kaya lang po ay premature nga. Ang 19th Congress po ay hanggang July 27 na lamang. At July 28 po ay 20th Congress na. Kaya hindi na po ito saklaw. Pero pwede po itong buhayin ng 20th Congress. Pwede po silang magsimula gumawa ng bill at i-ratify dito. At yun nga po, magiging enroll bill ulit. At ipapasa po ito sa Office of the President ng 20th Congress. At ang pagkakaiba po ng dalawang yan, yung lapse into law at ang ito nga pong sinasabi natin na natural death. Mga kabarangay, yan nga po yung lapse into law ay may pagdadaanan po. Ipagpalagay na po natin na pwede po siya mag-lapse into law. Ipagpalagay natin na open pa ang session. So, after 30 days po na walang ginawa ang Pangulo, maglalapse into law na po ito, magiging ganap na batas na nga po. At yan ang matutupad. Kaya lamang po mga kabarangay, ay alam natin na may kukontrabutido, may kukontest, kaya't ibang usapan na naman po yan. So, kapag may kumontest po, ang ratified bill po na ito ay makakarating nga sa Korte Suprema at Korte Suprema na po ang magdidesisyon kung ito po ay magiging ganap na batas or kung ito po ay idideklara na unconstitutional. Yun nga po, napakalinaw mga kabarangay. Kapag wala pong kumontra, ay ganap na batas na po yan. Lusaw na po yung Supreme Court ruling.
Pero kapag may kumontra po, ang magdedesisyon dyan ay ang Korte Suprema. Maaring ideklara po niya yan ng unconstitutional or maaari pong sabihin din niya na pwede or nasa Constitution. Yan po ang mangyayari sa enroll bill po pag yan po ay kinontes at nakarating po sa Korte Suprema. Uulitin ko po, kung wala pong kumontes, wala na pong aberya yan. Samantala po na ito naman pong sinasawag natin na namatay na bill o ito pong natural death bill. Kapag yan nga po ang nangyari dahil nga po kulang sa proseso, kulang sa oras, panahon, kaya po hindi na po ito pwedeng mabuhay o pwedeng maging ganap na batas dahil nga po sa kulang nga sa panahon. So ang ibig pong sabihin nito ay lusaw na batas na ito, patay na batas, kaya ang magaganap po o ang matutuloy na po ang Supreme Court ruling. Ang halalan po December 1, 2025, 3 years term, 3 years po, 3 terms. So yan po napakalinaw. Napakaisip po kung ang pag-uusapan natin ay ito nga pong natural death ng batas na ito o ng bill na ito. Mamamatay na po ang batas na ito, hindi na po ito pag-uusapan sa 20th Congress dahil wala na pong karapatan ng 20th Congress para pag-usapan po itong ginawang batas na ito ng 19th Congress. Sana po kahit paano ay naging malinaw po sa inyo. Ang lapse into law po mga kabarangay, bago po ito maging ganap na batas ay magpagdadaanan pa nga po yan. Nag-lapse into law, wala na pong kumontra. Ano po ang pagdadaanan pa niya? Publication po. Ito po yung ilalathala po ang naturang naging ganap na batas na yan sa mga malalaking pahayagan. Ihahayag sa mga radio station at sa gazette po ng government para lumaganap po yung publication nito. After po ng publication, kung 10 days o 15 days man yan, na wala na pong kumontra, hayan na po. Ganap na batas na siya. Samantalang ito naman pong natural death law. Wala na pong dadaan ng publication yan. Wala na pong salisalita yan. Kapag namatay na po yung batas na isinulong o yung enrolled bill ay nalusaw na, patay na po, wala na pong ibang usapan. Ang magaganap na po ay yung kung ano, ang umiiral, yung existing. Kagaya po ng sinasabi ko, ang existing po o umiiral po nating batas sa kasalukuyan ay ito nga pong Supreme Court ruling na nagtakda po na ang halalan ay December 1, 2025. At ngayon nga po mga kabarangay, July 21 na po tayo. At bukas pa po darating ang Pangulo sa ating bansa, July 22. So may 5 araw pa po na natitira. Antabayan na lamang po natin ano po ba yung mangyayari dito sa 5 araw na ito. Noon po kasi ang pinag-uusapan nga po natin ay baka hayaan na lamang ng Pangulo na ito po ay mag-lapse into law at bahala na kung ito ay kukontesan at makakarating sa Korte Suprema. So wala nang pakialam sana ang Pangulo doon. Kaya nga lamang po nagbago po dahil nga po nalaman nga natin na July 15 pa lang nakarating sa kanya ito. So wala nang tsansa na maging mag-lapse into law ito dahil 20th Congress na po ang magbubukas. So ngayon po ang iniisip po natin ay kung inisip natin noon na hahayaan ng Pangulo ito na maging lapse into law o mag-lapse into law, ngayon naman po baka ang iniisip nga po natin ay itong hahayaan na lamang ng Pangulo po na mamatay na ito o natural death kung hindi na po siya kikilos, kung hindi na po niya pipirmahan ang naturang bill. Yes po, kapag hindi na po pinirmahan ng ating Pangulo, ito pong enrolled bill na ito, yan nga po dahil kulang sa panahon, premature po siya, mamamatay na po ng kusa ang batas na ito. At kung ito na naman po ay kanyang bineto, ito naman po yung pinakamabilis na paraan para matapos na yung ating mga usap-usapan. Kapag bineto po ng Pangulo yan, wala nang usapan talaga, tuloy na nga yung December 1, 2025. At kung ito naman po ay ahayaan na mamamatay na lamang naturally o natural na pagkamatay, natural death ng batas na ito, pagsapit po ng July 28 ay maging ibabaw na po ang Supreme Court ruling na nagtatakda nga ng halalan December 1, 2025.
Pero ang 20th Congress po ay pwede pa rin gumawa ng batas, na bagong batas, or buhayin muli ito pong ratified bill o enrolled bill na ito sa 20th Congress. Ayun nga lamang po, magsisimula na naman sila sa umpisa o magsisimula o back to zero po. Pwede po nilang gawin yan. Pwede po silang gumawa uli ng napagkasunduan o mapagpagkasunduang batas sa bicameral Conference Committee ng 20th Congress, then ipapasa uli sa Office of the President.